Ayan ka na naman. Tugon ko sa kanya bago napabugan ng hangin. Hindi ko kasi alam kung ano isasagot ko. Ayoko nang hindi pinag-iisipan ng mga bagay-bagay. Huwag na muna natin pag-usapan yan, okay? Sa susunod na. Please lang. Umuwi ako rito para makapag-relax. Marahan siyang tumango. Okay, hindi mo naman kailangan sumagot agad. Sinasabi ko lang sa'yo na seryoso ako kasi baka iniisip mo nagbibiro ako. Hindi ko na lang siya sinagot dahil ayoko nang pag-usapan pa ang mga tungkol doon. Ayoko ma-stress. Pagkatapos namin maghugas ng pinggan ay pumunta na ako sa sala at syempre kasama ko si Logan. Alangan namang iwan ko siya kung saan-saan. Ma, hindi kaya yata nagtinda ngayon? Tanong ko. Nag-claim kasi ako ng padala mo anak. Bala ko sanang mamalayan ka kaso dumating ka. Kaya baka bukas na lang. Sagot niya. Salamat nga pala sa mga perang pinadala mo anak ha. Sobrang laking tulong noon sa mga gastusin dito sa bahay. Ayos lang po ma. Masaya ako na kahit papaano nakakatulong ako. Sagot ko. Hindi mo naman siguro ipinapadala ang lahat ng sahod mo no? Singit ni Papa. Dahil kung oo, huwag ka na magpapadala sa susunod. Hindi naman pa. May natitira pa namang sapat na halaga para makasurvive ako hanggang next payout. Pagsisinungalin ko. Magsasalita pa sana ako na biglang mag-ring ang cellphone ko. Pagkakita ko ng pangalan ni Mr. Mondejo sa screen ng cellphone ko ay dali-dali kong ina-excuse ang sarili ko at lumayo sa kanila. Hello? Kendra? Bumungad sa akin na malalim niyang boses. Pagbigkas pa lang niya ng pangalan ko ay alam ko nang wala siya sa mood. I don't mean to ruin your vacation pero baka may gusto ka sabihin sa akin. Ano pong ibig niyo sabihin? Kunot noon tanong ko. Narinig ko ang malalim niyang paghinga bago siya sumagot. Who drove you home? Si Logan po. Sagot ko pero natigilan ako nang maalala kung ayaw nga pala niyang makasama ko si Logan ang kami lang. Pero hindi po ako nag-request na samahan niya ako. Si Lolo Henry po nag-utos sa kanya na ihatid ako dito sa amin. Paliwanag ko at nang malinaw ko sa kanya ang lahat. What? Napangiwi ako nang sumigaw siya sa kabilang linya. Kahit na hindi ko nakikita ang pagmumukha niya, na-imagine kong nakakunot na anoon niya at halos mag-isang linya na siguro ang mga kilay niya. Tell that jerk to go home right now! Okay po. Sagot ko. Bye. Mabilis ko sabi sabay patay ng tawag. Napabugan na lang ako ng hangin dahil sobrang nai-stress ako. Pwede namang siya na lang ang magsabi sa kaibigan niya na umuwi ito. Bakit kailangan sa akin pa mismo manggaling? Pabalik na sana ako sa loob ng bahay nang makita ko sa Logan na hila-hila ang maleta ko at suot-suot ang backpack niya. Hoy, saan ka pupunta? Pagtawag ko sa atensyon niya. Nang tumingin siya sa akin ay mabilis ako naglakad palapit sa kanya. Pinapasabi ni Mr. Mondejo na umuwi ka na raw, kaya akin na yung maleta ko at umalis ka na. Akmang kukunin ko na sa kanya ang maleta ko nang iiwas niya ito. Anong pinagsasasabi mo? Kung uuwi ako ay dapat umuwi ka rin. Anya bago ngumisi sa akin. At isa pa, si Tito Felipe at Tita Cynthia na mismo nagsabi sa akin na dito ako magpalipas ng gabi. Huwag mo nga ako pinaglololo ko. Ngumisi lang siya sa akin at nagkibit balikat. Then why don't you go ahead and ask them? Verify it yourself. Mapanghamong sabi niya. Talaga? Pagsakay ko at mabilis na pumunta sa loob para tanungin sila mama. At nalaglag na lang ang pangako kasabay ng panlalaki ng mga mata ko nang totoo nga ang sinabi ni Logan. And what's worse, pumayag sila mama at papa na manatili siya sa bahay sa loob ng 3 araw para sabay na rin daw kami bumalik sa syudad. Maya-maya pa'y tumunog ang cellphone ko at nakatanggap ako ng text message galing kay Mr. Mondejo. Is it true that your parents told Logan to stay there for 3 days? Opo. Reply ko sa kanya. Wala pang ilang segundo ay nakapag-reply na siya. The hell? Tell me where you are at pupuntahan ko kayo dyan and I will drag that jerk back here. Kahit text message lang ang natanggap ko ay hindi ko pa rin mapigilan ang mapangiwi dahil naririnig ko ang pasigaw na boses niya. Napabugan na lang ako ng hangin dahil mas lalo yata ako na-stress nang umuwi ako. Ano ba nangyayari sa mga taong ito? I almost threw my phone right after texting Kendra. Sobrang higpit ng pagkakahawak ko rito na nanginginig na ang kamay ko. Kumukulo ang dugo ko sa hindi ko malamang dahilan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lang ang inis ko nang malaman ko na kasama niya si Logan. At mas lalo pang tumindi ang inis ko na mag-text mismo sa akin ang gago na iyon that he will be spending the night at Kendra's house. He even bragged that her parents liked him. What bothers me most is his text message telling me that he told Kendra's parents that he's courting her and they approve of it.
Like the hell? Anong gusto niyang palabasin? Na nakuha na niya ang loob ng mga magulang ni Kendra? That he can freely court her right after my plan succeeds? Naikuyom ko ang kamay ko sa inis. There's this part of me that wants to slam him down to his rightful place. I was the one who found Kendra first, and there's no way I can just give her to him. Natigil ako sa pagmumuni-muni nang bigla akong mablangko. Ano nga ba si Kendra sa akin? Aside from being a paid actress, I don't know. Hindi ko alam kung ano siya sa akin pero isa lang ang alam ko. I can't give her to Logan. There's no way I'll do that. Ako ang nauna sa kanya. I just can't let anyone have her, especially when I already marked her. Mabilis ako lumabas sa kwarto para puntahan si Lolo. He is the root of my frustration right now. Ang dami-daming pwedeng utusan, bakit si Logan pa? I knock on his door. Halos masira na ang pinto sa lakas ng pagkatok ko. Lolo, open up! Maya-maya pa'y bumukas na ang pinto at bumungad sa akin ang nakakunot niyang noo. What the hell, Iho? Anong oras na oh? What do you want ba? Kung makakatok ka sa pinto'y parang gusto mo na ito sirain. Bakit si Logan ang pinahatid mo kay Kendra? Tanong ko sa kanya, pilit kong pinakalma ang sarili ko. At bakit hindi? Do you have any problems with that? Tugon niya sa akin bago ako sinipat ng tingin. You know, Logan is the most reliable person we can count on na po. Bakit, may ginawa ba siya? Gusto ko sana sabihin sa kanya na kasama niya ngayon si Kendra, but that would blow my cover and expose my lies. Umilig na lang ako sa kanya bago huminga ng malalim. Nothing. Alam niyo naman na busy si Logan. You should have just someone else to drive for my wife. Mahinahon ko sabi bago tumalikod. Yun lang pala sasabihin mo. Kala ko'y kung ano na. Anyat na pailing. Next time rin, Iho. Don't let anyone do the things that you should be the one doing. Know your priorities. Pangangaral niya sa akin. Which one do you value the most? Your work or your wife? Hindi ko inaasahan ang sinabi niya. My mind went blank for a second dahil hindi ko naman kasi totoong asawa si Kendra. Of course, my wife. Sabi ko na lang sa kanya bago nagpaalam na babalik na ako sa kwarto at magpapahinga. Pagkapasok ko ay muli kong tinag si Kendra, but after minutes of waiting ay wala ako natanggap na reply. Kaya naman ay nagdesisyon na akong tawagan siya. Hello? Napataas ang kilay ko ng iba ang tono ng boss niya. Where's Logan? Tanong ko sa kanya. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko na itaas ang boses ko. Did he go home already? Evan, pakausap lang. Sa kanya mo na itanong ang mga tanong mo. Sabi niya sa akin. She sounded a little irritated. Hindi ko magawang ma-enjoy ang pag-uwi ko kung aabalahin mo ko sa mga bagay-bagay na pwede mo nang itanong ng direkta kay Logan. Wait, I'm hanging up. Mag-usap na lang tayo pagka-uwi ko. Putol niya sa sinabi ko. Please, 3 araw lang, ibigay mo na sa akin to. We had a deal, remember? Paalala niya bago pinatay ang tawag nang hindi mala ako hinihintay na makapagsalita. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone ko bago ako marahas na bumuga ng hangin. Damn it! Inis kong sambit bago ibinagsak ang katawan ko sa kama. Tumitig ako sa kisame at ikinuyom ang kamay ko kasabay ng paniningkit ng mga mata ko. Just so you wait, Kendra. Humanda ka pag uwi mo. I will make sure you realize kung kanino ka lang. Gumulong na lang ako sa kama dahil wala na rin naman ako magagawa kundi ang hayaan siya sa bakasyon niya. I have to keep my end of the deal so she can keep hers. And as per Logan, I also don't have a choice but to let him cherish his little time with her dahil hindi ko rin naman alam kung paano pumunta sa lugar nila. Kahit pasabihin niya sa akin ang address, I will give him this chance to enjoy Kendra's company dahil sa oras na bumalik sila rito, I will make sure he will never get anywhere near her. I will make sure that Kendra's time will all be mine. Akin lang. Napahatching akong bigla sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ni Mama. Tingin ko'y may bumabanggit ng pangalan ko at ang naiisip ko ay ang mga Diyosmosa naming kapitbahay na kanina pa gustong mang-usisa. Nagsumbong kasi sa akin si Clifford na ginisaraw siya ng tanong ng mga kapitbahay namin kung sino ang dumating at bakit ang gana ng kotse. Mabuti na lang at hindi niya sinagot ang mga ito dahil baka kumalat na sa lugar namin na ikakasal na ako. Iba pa naman ang chismis, palaging advance. Ma, sinabi sa akin ng opisina na pwede na raw ako mag-loan dahil regular employee na ako. Pagsisinungalin ko, pwede na ako mag-loan para makabili tayo ng lupa doon sa may sakahan para hindi na magtrabaho si Papa sa construction. Anak, wag na muna. Baka wala na matira sa sweldo mo. Sagot niya sa akin. May sinabi pa siya pero hindi ko na naintindihan dahil ang ingay na ni Papa. Sobrang lakas na ng tawan niya.
Nakailang bote na rin kasi sila ng beer and take note, silang dalawa lang ni Logan ang umiinom. Paminsan-minsan ay sumasali sa kanila si Jester pero dahil may ginagawa itong school requirements ay tumigil na ito sa pag-inom. Tingnan mo yung papa mo. Ngayon ko lang yung nakitang mabait sa bisita mong lalaki. Nakangiting sabi ni Mama at napailing na lang. Pero ang kapal na mukha niya sa parteng sulugan pa ang pinagastos niya sa alak. Huwag kayong mag-alala, Ma. Babayaran ko ang lahat na nagastos na Logan. Paninigurado ko sa kanya. Kakausapin ko yan si Papa bukas kapag hindi na yan lasing. Huwag na anak. Hayaan mo na at minsan lang naman. Ako na mag-aabot mamaya kay Logan. Pigil niya sa akin at matamis na ngumiti. Maglista na lang tayo ng mga bibilhin natin bukas. Salan din natin yung mga lulutuin natin para sa munting salo-salo. Mabuti pa nga, Ma. Sabi ko na lang sa kanya. Pagkatapos namin maglista ng mga bibilihin, para bukas ay pumasok na ako sa kwarto namin ni Pinky para ihanda ang mga magiging higaan ni Logan. Sa kwarto muna ni Jester at Clifford makikitulog si Pinky para may matutulugan si Logan. Agad kong inayos ang kama. Malaki ang kama at kasya ang 2 tao pero hindi naman ako tatabi sa kanya. Sa sahig akong matutulog. Pagkatapos kong ihanda ang higaan ay lumabas na ako para tingnan kung ano na ang nangyayari sa 2 nagiinuman. Bala ko na silang patigilan dahil medyo late na rin at baka makaabala pa kami sa mga kapitbahay. Pero pagkalabas ko ay nakita ko nang inaakay na ni Mama si Papa. Halos hindi na ito makatayo sa kalasingan. Ako man tutulong na sana ako nang mauna na si Logan kaya ang ginawa ko na lang ay hintayin na makalabas siya sa kwarto nila Mama. Parang hindi kaya tinamaan ng kalasingan. Bungad ko sa kanya pagkalabas niya. Ngumisi lang siya sa akin. Mapupungay na ang mga mata niya, talata na rin na sumipa na ang alak sa sistema niya. Just a little bit drunk. Sagot niya. I may not look like it, pero sanay ako sa inuman. I have been trained to strengthen my alcohol tolerance. Tumango lang ako dahil wala din naman ako sasabihin sa kanya. Okay, tara na at nang makatulog ka na. Sumunod ka sa akin. Sabi ko at tumalikod na sabay punta sa kwarto ko. Oh, are we going to sleep together? Tanong niya sabay tingin sa akin at sa kama. Ano ka sinuswerte? Siyempre hindi. Mabilis kong sagot. Diyan ka sa kama at dito ako sa lapag. Sabi ko rito. Agad siyang umiling matapos marinig ang sinabi ko. No, there's no way I can let you sleep on the floor. Ako na lang dyan. You sleep on your bed. Anya at mabilis na lumapit sa akin. Masanay ako matulog sa malamig. Sure ka? Tugon ko. Mabilis kasi akong kausap at isa pa ayoko rin naman talagang matulog sa sahig. Although, hindi naman direktang sa sahig dahil may manipis na kutso naman at makapal na ukay na bedsheet. Okay. I prepare you sleep on a comfortable bed. Okay, thank you. Sabi ko bago ako umakyat sa kama. Akala ko nga igagawa siya ng kalukuhan at sasampa din sa kama pero nang silipin ko siya nakita ko siyang inaayos ng higaan niya. Bigla tuloy ako na guilty. Sure ka ba na dyan ka lang? Paninigurado ko. Yes, okay na ako rito. Sagot niya. At isa pa, alam ko naman na hindi mo ko papayagan tumabi sa'yo dyan sa kama. And if that's what you want, then I just have to respect that. And your personal space too. Napangiti ako sa sagot niya. Mabuti naman alam mo. O sige na matulog na tayo. Maaga pa namang gumigising mga tao rito. Sabi ko sabay higa. Good night, Logan. Good night, Kendra. Matabis niyang sabi at pagkatapos no'y natahimik na ang paligid. Pipikit na sana ako nang muling magsalita si Logan. Kendra? Tugon ko sabay pikit ng mga mata ko dahil antok na talaga ako. Thank you. Anya. Para saan? For letting me find you. Sagot niya. Ano? Halos pabulong ko sabi dahil dama ko na ang hila ng antok sa sistema ko. I missed you. I thought I'd never see you again. Saad niya na hindi ko na narinig na maayos dahil sobrang antok ko na talaga. I'm glad I found you again. Hindi ko maintindihan ang mga pinagsasasabi niya. Siguro dala na lang iyon ng kalasingan niya kaya hindi ko na pinansin pa. At isa pa masyado na akong pagod at antok para isipin pa ang mga iyon. Kailangan ko nang makatulog dahil mahaba ang araw ko bukas. Susulitin ko ang oras ko na kasama ko ang pamilya ko dahil hindi ko alam kung kailan ako makakauwi ulit. Kailangan ko ring ihanda ang sarili ko sa ipapagawa sa akin ni Mr. Mondejo. Sana nga lang ay hindi ganoon kahirap ang ipagagawa niya. Sana yung kaya ko lang.
Sabi nila kapag na-enjoy mo isang bagay ay mabilis na lumilipas ang oras. Kagaya na lang ng sitwasyon ko ngayon. So sobrang saya ko na nakasama kong pamilya ko. Hindi ko na malaya ng paglipas ng mga araw. Parang pumikit lang ako at heto na ako't nakatayo na sa labas ng bahay habang hawak-hawak ang maleta ko at kaharap ang pamilya ko na kagaya ko ay ayaw pa akong umalis. Pero wala kami magagawa dahil yun lang ibinigay sa aking panahon. Kailan ang susunod mong uwi, nak? Tanong sa akin ni Mama. Pansin ko ang panunubing ng mga mata niya habang nakatingin sa akin. Mas lalo tuloy ako nalungkot kaya niyakap ko siyang muli. Hahanap ako ng paraan, Ma. Bulong ko sa kanya. Sisikapin ko pong makauwi sa katapusan para makadalo ko sa birthday mo. Dagdag ko bago ko kumalas sa yakap niya. Aasahan ko yan. Tugon niya bago siya tumingin sa kinaroroonan ni Logan na kasalukuyang kausap si Papa. Logan, iho, mag-iingat kayo ha. Habilin niya rito. Yes po, tita. Nakangiting tugon ng lalaki. Iingatan ko pong anak niyo. Maraming salamat nga po pala sa mainit na pagtanggap sa akin. Anya bago lumapit kay Mama sabay yakap dito ng mahigpit. Sobrang nag-enjoy po akong kasama kayo. Ang saya pala sa pamamahay niyo. Di bumalik ka sa susunod. Pero magsabi ka na ha at nang makapaganda ako. Nakangiting sabi ni Mama bago niya ipinatong ang palad niya sa balikat ni Logan. Masaya ako nakilala ka namin. Ako rin po, tita. Kung ano-ano pa ang pinag-usapan nila. Nakasali na rin ang mga kapatid ko at si Papa habang ako'y nasa gilid lang at nakatingin sa kanila. Hindi ko tuloy mapigilan ang bahagyang pag-awang ng bibig ko dahil hindi ko makapaniwala na mas emosyonal pa sila habang nagpapaalam kay Logan. Todo sabi pa sila dito na bumalik ito. Nandito po ako. Agaw ko sa atensyon nila at nagtatampo-tampuhan. Ako yung anak po. Turo ko sa sarili ko. Ako yung kapatid po. Nagsiselos ka naman agad? Pabirong hirit ni Logan kaya natawa na lang pamilya ko bago sila lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Matapos ang madamdaming pagpapaalam ay tuluyan na kaming sumakay ni Logan sa kotse. Ayoko pa sanang umalis pero hindi na pwede at baka gabihin pa kami sa daan. At isa pa, kailangan ko na rin umuwi talaga dahil tapos na ang 3 araw na ibinigay sa akin ni Mr. Mondejo. Sumandal na lang ako sa upuan at ipinikit ang mga mata ko. Mas pipiliin ko pang hindi sila tingnan habang umaalis ako dahil kapag lumingon ako sa kanila ay mas mahihirapan lang ako umalis. Tara na, sabi ko na lang kay Logan. Okay. Anya at binuhay na ang makina ng sakyan at ilang sandali pa nga ay umalis na kami. So, did you enjoy your vacation? Tanong niya sa akin kaya nagmulat ako ng mata. Nasa daan lang ang tingin niya habang matamis na nakangiti. Mukhang ikaw pa nga mas nag-enjoy eh. Sagot ko sa kanya at hindi napigilang mapangiti. Ewan ko rin kung bakit basta gusto ko lang umiti. Magaan kasi ang pakiramdam ko at somehow masaya din ako malaman na nag-enjoy si Logan na kasama ang pamilya ko. Of course, ang masaya kayang kasama ng pamilya mo lalo na sa Tito Felipe. Barkada na nga yata kami. Natatawa niyang sagot. Hindi ako nagsisisi na pumilit ako magstay sa inyo. Sobrang worth it. Sobrang saya ko. Dagdag niya bago ako tiningnan. Ikaw? Oo naman. Nag-enjoy ako sobra. Pero nandoon pa rin ang lungkot dahil ang bilis lang ng oras. Hindi ko pa talaga masyadong nasusulit ang panahon na kasama ko sila. Sagot ko sa kanya at malungkot na ngumiti. Kaya nga nasabi ng mama mo, di bumalik tayo roon next time. Sagot niya sa akin. Try to find time to visit them again. Tapos sabihan mo ako at ako maghahatid sa'yo. Dagdag niya sabay kindat sa akin. As if. Mabilis kong sagot at inirapan siya. Huminga ako ng malalim bago sumandal sa upuan. Pero seryoso, thank you. Saad ko sa kanya bago ko siya hinara para ipakita ang matamis kong ngiti. Thank you for spending time with my family kahit na hindi mo naman responsibilidad na pagkasamahan sila. Ano ka ba? Ako lang to, Kens. Nawala ang ngiti ko nang tawagin na naman niya ako sa palayaw ko. Unti-unting nagtagpo ang mga kilay ko at naningkit ang mga mata ko. Pwede ba wag mo ko tawagin, Kens? Hindi ko na itago ang inis sa boss ko dahil ang awkward kasi kapag ibang tao ang tumatawag sa akin ng ganoon. Exclusive lang kasi sa pamilya ko ang palayaw na iyon. Bakit hindi? It's cute, Kens. Ulit niya pa kaya nahampas ko na ang matigas niyang braso. Pero hindi ko naman nilakasan at baka damdamin niya. Gumanti pa, mahirap na. Hindi siya cute, Logan. Nakakainis siya. Kapag ikaw ang bumibig kasi para nangaasar ang dating sa akin. Bulyaw ko sa kanya kaya malakas siyang napatawa. May nakakatawa? No, wala. Anya at pilit na pinipigilan ang pagtawa niya. It's just, you're too cute when you're mad. Para kang angry bird. Sinusubukan mo ba talaga pasensya ko?
Mas lalo pa siyang natawa sa reaksyon ko. Pero na makita niya kung gaano katalim ang tingin ko sa kanya ay pilit niyang pinigilan ang tawa niya. Kaya halos lumobo magkabilang pisngi niya. Okay, he'll stop na. Huwag ka nang magalit dyan. Hindi ko na lang siya pinansin at itinuon ko na lang atensyon ko sa labas ng bintana. Pero naalala ko bigla ang mga text ni Mr. Mondejo at doon ko rin naalala ang ginawa niya. Bakit mo itanak si Mr. Mondejo na sa bahay ko magpapalipas ng gabi? Narinig ko ang mahina niyang tawa. Why? Nagalit ba? Well, I just wanted to brag na okay sa akin ang mga magulang mo. Na ako lang ang kaisa-isang lalaki na nagustuhan ng papa mo sa'yo. Paliwanag niya sa akin. Bakit mo ginawa yun? Kumunot ang noo ko dahil hindi ko talaga maintindihan ang reason niya. Hindi ko na nga sinabi kay Mr. Mondejo ang tungkol doon eh. What you're doing right now might ruin his plan. Sa kanya ko lang naman sinabi. And I won't do anything reckless in front of Lolo Henry. I still want Ivan's plan to succeed. Paliwanag niya sa akin. I am just proving him how serious I am to you. Kahit gusto mo man ako o hindi, I will surely court you after all of this is over. Napailing na lang ako at napabuntong hininga. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa inyo. Nasabi ko na lang bago muling sumandal sa upuan. Itutulog ko na lang ito. Huwag mo ako starbohin ha. Isingin mo nila ako kapag nasa gate na tayo ng bahay ni Mr. Mondejo. We're here, Kendra. Yun ang mga salitang bumungad sa akin na magising ako. Kasabay nito ang mahinang pagtapik ni Logan sa balikat ko. Wake up! Marahang kumunot ang noo ko bago ko tuloy iminulat ang mga mata ko. Nakarating na tayo? Bulas ko habang nalalabo pa ang paningin. Maya-maya pa'y bumungad na sa akin ang malaking gate ng mansyon. Tuluyan ang kumagat ang dilim. Saktong-sakto lang talaga ang pagdating namin. Unfortunately, we're here. Anya at ngumisi sa akin. Now, you have to keep your act again. Marahala akong tumango sa kanya. Yan, tama siya. Ngayong nandito na akong muli sa mansyon ng mga Mondejo, ay balik na naman ako sa pagpapanggap. Thank you for driving me home safely, Logan. Sansarong sambit ko sa kanya na iparada niya ang kotse niya sa parking lot. Akmang lalabas na sana ako nang pigilan niya ako. Let me open the door for you. Anya at mabilis na lumabas para pagbuksan ako ng pinto. There you go. Thanks. Maikli kong sagot at agad na lumabas para kunin ang maleta ko sa compartment ng sasakyan. Pero siya muli ang gumawa nun para sa akin. Muli ako nagpasalamat sa kanya bago ko siya inalok na pumasok sa loob. Okay, but I won't stay long. I'll just say hi to Lolo Henry. Anya, wala din naman ako sinabi na magtagal ka. Pabalang kong sagot. I mean, may trabaho ka pa, di ba? Bawi ko dahil parang ang pangit ng pagkakasabi ko. Yeah. Anya at napangisi na lang. Kahit kailan ka talaga. Bulong niya bago ako lagpasan para buksan ang pinto. Pagkabukas niya, agad ko nakita si Lolo Henry na bumababa sa hagdan. Siguro'y sinabihan siya ng mga kasambahay na nakauwi na kami. Welcome home, Iha. Masigla niyang bati nang salubungin ko siya. Sa'yo din, Iho. Ngumiti ako sa kanya at inilahad ang kamay ko para alalayan siya. I just dropped by, Lo. I just came to say hi. Tugon ni Logan. Alis na rin ho ako. I still have a job to catch. Anya't nagpaalam na nga. So, how was home? Tanong ni Lolo Henry sa akin nang tuluyan na makaalis si Logan. Did you have fun? Ngumiti ako sa kanya at tumango. Yes po. Thank you for letting me go home. Ano ka ba? You should do it often. Wala ka din namang ibang ginagawa dito sa mansyon. Sagot niya. I'm glad you had fun. Was it enough to motivate you again to do what I asked you to? Pag-iiba niya ng usapan. Sasagot pa sana ako nang biglang bumukas ang pinto kasabay ng pagpasok ni Ivan. I'm home. Malamig niyang sabi habang titig na titig sa akin. Kita ko pa kung paanong naningkit ang mga mata niya. Iho, your wife is here. Anunsyo ni Lolo. I'm home, honey. Nakangiti ko sabi sa kanya pero sa kaloob-looban ko iramdam ko na ang kabang unti-unting gumagapang sa katawan ko. Tumayo ako at sinalubong siya sabay halik sa kanya sa pisngi. Welcome back, hon. Walang emosyon niyang sabi bago ako hinalikan sa pisngi. I hope you're prepared to keep your end of the deal. Maniningil na ako. Dagdag niya bago ako nilagpasan at nagmano kay Lolo Henry. Bigla akong napalunok sa sinabi niya. Hindi ko tuloy mapigilang mapaisip kung ano iyon. Honey, follow me upstairs. I have something to tell you. Pahabol niya bago siya tuloy-tuloy na umakyat sa hagdan. Napatingin ako kay Lolo Henry at sananyasan niya ako sumunod na lang sa apo niya. Mahina ako napabugan ng hangin kasabay ng marahang pagtango ko.
Ramdam ko na ang kaba sa sistema ko. Napapaisip na ako kung ano ipagagawa ni Mr. Mondejo. Ang dami ng mga naglalaro mga posibilidad pero pinili ko na huwag nalang pansinin. Did you have fun? Matabang na tanong niya pagkapasok ko ng kwarto ko. Naniningkit pa rin ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Nakaupo siya sa gilid ng kama at nagtatanggal ng sapatos. Yes, alanganing sagot ko. Nag-enjoy akong kasama ang pamilya ko. Sa pamilya mo lang ba? Napakunot ang noo ko sa sagot niya. Oo, wala naman ako ibang inuwian sa amin kundi pamilya ko lang. Paliwanag ko. I see. Tumango-tango siya sa akin bago tumayo at tinitigan ako sa aking mga mata. So, about the deal. Tumango ko sa kanya at matapang na sinalubong ang malamig niyang mga titig. Yes, anong gusto mong gawin ko? Remember the lingeries I bought last time? Anya bago siya humakbang palapit sa akin. Hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo niya sa akin. Yumuko siya at itinapat ang bibig sa tenga ko. I guess it's time to make use of them. Napakurap-kurap ako nang marinig ko ang sinabi ni Mr. Mondejo. Po? Pagkaklaro ko dahil baka namali lang ako ng rinig. Ngumisi siya sa akin. Do you want me to repeat it? Anya at muling inilapit ang bibig sa tenga ko. I want you to wear those lingeries later. Wear every single one of them. Dagdag niya bago tuluyang lumayo sa akin. Napatitig na lang ako sa kanya at hindi na napigilan ang pag-iinit na magkabilang pisngi ko. Kahit hindi ko pa man ginagawa ang sinasabi niya ay naiisip ko na magiging itsura ko at hindi ko mapigilan ang pagkain ng hiya sa sistema ko. Hindi ba pwedeng iba na lang? Ivan? No. Matigas niyang sabi. That's what I want. And don't you ever dare back out from our deal. Dahil ikaw mismo nagsabi sa akin na gagawin mo kahit na ano ipagagawa ko sa'yo. Paalala niya bago niya ako nilagpasan. But for now, bumaba na muna tayo para mag-dinner. Until then, you have the time to get ready yourself. Dagdag niya bago naunan lumabas sa kwarto. Pagkasara niya ng pinto ay napaupo na lang ako sa kama at nasabunutan ng sarili. Pinagsisisihan kung sinabi ko yun sa kanya. I should have thought about it more. Kasalanan ko rin naman dahil nagpadalos-dalos ako pero kasi hindi ko naman inaasahan na ganoon ay pagagawa niya sa akin. I was expecting something wholesome. Napabugan na lang ako ng hangin bago sumunod sa baba para sumabay sa kanilang kumain. Pero ewan ko lang talaga kung makakakain ako ng maayos lalo na't walang ibang naglalaro sa isipan ko kundi ang magiging tagpo mamaya sa oras na matapos ang hapunan. Pagkababa ko ay dumiretso na ako sa kusina dahil nandoon na raw ang maglolo, sabi sa akin ni Nanay Feli. Pagkarating ko sa kusina, inihahain na nila Ate Lala at Becky ang pagkain. Agad naman tumayo si Ivan nang makita niya ako at pinaghila ko ng upuan. Thanks. Sabi ko sa kanya bago ako umupo. Ngumiti lang siya sa akin bago siya bumalik sa upuan niya. So, how was the trip with your friends, hon? Tanong niya na para bang sabik na sabik siyang marinig ang kwento ko. Napakagaling niya talagang umacting. Siya na talaga. It was fun. Sobrang nag-enjoy ako. Sagot ko at matamis na ngumiti. Ayaw pa nga nilang umuwi ako eh. You could have just extended your stay, Iha. Sabat ni Lolo Henry. Di pwede. Mabilis na sabat ni Mr. Mondejo kaya napatingin kami ng lolo niya sa akin. I mean, she could stay away from me for too long. Lo, 3 days were already hell for me. Ang haba na ng panahon na iyon and I missed her already. Bawi niya bago tumingin sa akin sabay abot ng kamay ko at pisil dito. Next time, let me go with you. But then you can stay with your friends kahit ilang araw pa. Hilaw ako napangiti sa kanya. Really? Tumango siya sa akin. Yes. Just tell me in advance so I could clear my schedule for you. Sagot niya at matamis na ngumiti sa akin. Siguro kung ibang tao lang talaga si Lolo Henry, matagal na siyang naniwala sa amin ni Ivan. Sa pinapakita ba naman ng lalaki ay kahit na sino makakakita sa amin ay paniguradong kikiligin. Wala talaga mag-iisip na umaacting lang kami. Okay, hon. Sagot ko na lang sa kanya. Let's eat. I couldn't hide a grin on my face as I walked through the cellar to choose the right wine for tonight. I want something that would complement the thrill and fun I'd feel once Kendra starts to wear all those lingeries. Hindi ko din alam kung bakit yun ang ipinagawa ko sa kanya. Maybe because I saw those lingeries in my closet and wondered what would they look like when worn. At isa pa parusa ko na rin iyon sa kanya dahil sa ginawa nila sa akin ni Logan. She probably enjoyed his company. Ang daming itinek sa akin ni Logan. He even sent me snaps of his days with her family. Mukhang close na ito sa pamilya niya. Damn that jerk.
Ang yabang. He wouldn't be able to brag to me like that only if Candace didn't let him stay there. Iniisip ko pa lang na magkasama sila sa isang kwarto sa tuwing natutulog ay nagiinit na anteng at bato ko. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko bago ko kinuha ang isang bote ng red wine. The alcohol content is just enough to warm one's body. Tinitigan ko pa ito bago ako mabilis na nagtungo sa kusina para kumuha ng 2 wine glasses at ice cubes na inilagay ko sa mini bucket. Pagkatapos ay umakyat na ako sa kwarto namin kung saan naghihintay si Kendra. I couldn't stop grinning in thrill. I can't wait to see her in those lingeries. I'll make sure she will wear them all. Then I'll choose what suits her best. Are you ready? Tanong ko sa kanya na makapasok ako. I pulled the mini table towards the side of our bed and set the wine and glasses on it. Dali-dali ako naglagay ng ice cubes sa baso sabay sali ng alak. Hindi. Sagot niya sa akin habang tinitingnan ng mga piraso ng mga sensual na tela na nakalatag sa kama. There's no way I'll ever be ready to wear this. But you don't have a choice. Sagot ko sa kanya, saka uminom. If you're feeling shy, why don't you have a dose of alcohol then? Suwestyon ko saka nagsali ng alak sa baso. I didn't put any ice in it because when it melts, it wouldn't dilute the wine and forfeit the alcohol. Here, sabi ko sabay abot sa kanya ng baso. Huminga siya ng malalim bago nilagok ang laman noon. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Which one do you want me to wear? Tanong niya. Just tell me at nang matapos na tayo. Ngumisi ako sa kanya bago ako umakyat sa kama at sumandal sa headboard. All of them. Try them on, one by one. I thought you already made myself clear earlier. She looked at me in disbelief. Her shoulder fell before she heaved a sigh. Okay, she replied, picking a pair of lingerie before going to the bathroom. Tumangula ako bago muling nagsali ng alak. I leaned against the headboard and savored every single drop of the wine while waiting for her to come out of the bathroom. Hindi na ako makapaghintay na makita siya. I bet she would look fantastically hot in any one of those. Maya-maya pa ay bumukas na ang pinto. There, Kendra walked out, covering herself with her arms. Halata sa mukha niya na nahihiya siyang ipakita sa akin ang suot niya, but covering it is useless. I can see how good those pink lingerie fits her. The shiny finish from of the silky underwear emphasized her skin color. Take your hands off. Let me see. Utos ko sa kanya. It took her a while to do it, but when she did, I was able to see the entirety of it, of how innocently seductive she looks in it. But something is not clicking. Something is lacking. Okay, try the next one. Utos kong muli. There are 3 more lingeries remaining, at kahit hindi pa man niya sinusot ang mga iyon ay alam ko na kung ano ang nababagay sa kanya. Ihuli mo yan. Sambit ko nang makita ko siyang pinulot ang pulang lingerie. Try the other 2 first. Marahan lang siyang tumango at dinala na ang lahat ng mga pares sa loob ng banyo. And when she came out, she looks dazzling in black lingerie made from organza fabric. But I don't think the color suits her character. It's too dark and striking. Next. After a few minutes, she came out wearing a white one-piece lingerie made from organza fabric again. But then again, it's too white for her. Next. I told her. Pagkapasok niya sa banyo ay inayos ko na ang pagkakaupo ko. I can already feel the warmth of the liquor slowly flowing all over my body. And I felt that warm sensation burst right after seeing Kendra came out of the bathroom wearing the last piece. I couldn't take my eyes off her. Even with her embarrassed face, she looks dashing, seductive, and dumb hot in her red lacy lingerie. The elastic straps on her chest and legs made her look hotter. I couldn't stop myself from gulping while looking at how those lacy fabrics wrap around her round busty chest, and how that thin piece of cloth hides her treasured pearl. Ivan, pwede ko na bang hubarin? Tanong niya sa akin. She couldn't even look at me in the eye. Seeing how flushed her face was struck something in me. Mas lalo ako nag-init. I could feel the burst of heat inside me spreading all over my body. At kahit na umiinom ako ng alak ay nanunuyo pa rin ang lalamunan ko. My heart started pounding like hell.